Magandang umaga at ang kapayapaan ng Panginoon ay mapasa inyo mga kapatid. Ngayon tayo ay magbabasa sa aklat ng Hebreo Kabanata 7 at narito si Pastor Joshua upang magbahagi sa atin ng ating pangumagang debosyon. Ang Kabanata 7 ang siyang marka ng bagong talata. So, Kabanata 1 ay isang unit, Kabanata 7 hanggang 10 ay pangalawang unit. Kabanata 1 hanggang 6, tinatalakay doon na siya ang nanglagay sa atin o nanguna sa atin papasok sa sanktuaryo. Si Jesus ay nagtiis at pumasok siya sa kaluwalhatian. Ito ang daan na kanyang dinaanan mula sa kanyang pagtitiis, pumasok siya sa kaluwalhatian, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Nung ginawa niya ito, mula sa kanyang pagtitiis, papunta sa kaluwalhatian upang tawagin tayo na sumunod sa kanya at sundin ang kanyang kapabaraanan. Sinasabi natin na tayo ay maluwalhati sa ganitong paraan, ngunit siya din ay pumasok sa pinaka loob ng sanktuaryo at inihandog niya ang kanyang sarili upang tawagin tayo na gawin ang parehas ng kanyang ginawa na pumasok sa loob ng sanktuaryo. Kaya nga sinabi dito sa Kabanata 4, taludtod 16 na huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono sa mahabahaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. At dito sa Kabanata 6, si Jesus ay pumasok doon alang-alang sa atin at maging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pag-asang ito ang siyang matibay na matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umabot hanggang sa kabilang tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. So si Jesus, tinawag niya tayo, pumasok siya sa pinaka tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan upang makapasok tayo sa kanyang trono ng kanyang habag. Ang kanyang kaluwalhatian ay nandun sa trono ng kanyang habag dahil nais niyang bigyan tayo ng habag. Kaya nga hinayaan niya si Jesus upang gumawa ng daanan para sa atin. Si Jesus, ibinigay niya ang kanyang sarili, inihandog niya ang kanyang sarili, siya'y namatay. At ang tabing ng templo ay nahati. Ang tabing ng templo, ang daan papunta sa dakong kabanal-banalan. Ito ang kapamaraanan na nais niyang pumasok tayo sa loob ng templo. Sa mga Kristiyano, sa kapanahunan na yon, sa kanilang mga kahirapang tiis, sila'y pumupunta sa mundo or sila'y pumupunta papasok doon sa kaloob-looban ng templo, sa kabila ng tabing, doon sa trono ng habag ng Diyos, kung saan sila ba ay nagnanais na makatanggap ng mga bagay gagaling sa mundo o sa habag ng Panginoon. So, kailangan silang gumawa ng desisyon. So, madaling silang bumaling sa mundo dahil sa mga pagtitiis na kanilang nararanasan. Ngunit pag pumasok sila, pinili nila na pumasok doon sa kabila ng tabing ng templo sa loob ng dakong kabanal-banalan, ay may marami silang mga pagtitiis. Ngunit kung pipiliin natin ang kapamaraanan ng mundo, wala na tayong daan palabas. Ngunit ito yung
patungkol sa walang hanggan. Oo, sa temporaryong panahon sila ay maliligtas, ngunit mawawala nila ang kanilang eternidad. So sinasabi dito ng Biblia na tayo ay makakatanggap ng habag at tulong sa panahon ng ating pangangailangan upang tayo ay palakasin at hindi mawawala sa atin ang eternity. Sa nakaraang kabanata, tinalakay natin ang tungkol sa pagkakaroon ng pag-asa. At ngayon sa umagang ito din ang ating tatalakayin ay patungkol sa pag-asa. Sa kabanata 7 hanggang 10, si Jesus ay inihandog niya sa ganitong kapamaraanan ng kanyang sarili, ang opisina ng isang pari. Tinatalakay din dito ang opisina ni Kristo bilang pinakapunong pari. Ang kanyang opisina bilang pari ay ibinigay niya ang kanyang sarili upang isang handog para sa ating lahat. At ang kanyang pagkapari, ang kanyang opisina ng pagkapari ay upang pangunahan tayo papasok sa presensya ng Panginoon, ng Diyos. Kabanata 1 hanggang 4, binibigyang diin doon ang kanyang kapamaraanan ng kanyang mga kahirapang tinitiis. Ngunit bakit siya nagtiis at natanggap niya ang kaluwalhatian? Bakit? Bakit ganitong kapamaraanan siya binigyan ng kaluwalhatian sa kanyang pagtitiis? Kagaya din sa atin, oo, nagtiis tayo sa temporaryong panahon. Ano ang sinasabi dito sa atin? Dahil si Kristo, kagaya ni Kristo, siya inihandog niya ang kanyang sarili sa Panginoon sa pamagitan ng pagtitiis bago siya naluwalhati. At ang kahulugan nito ay para sa atin upang tayo ay makapasok makapasok sa Panginoon at sa puntong makakonekta tayo sa ating Diyos. Ngayon, magsisimula tayo sa Kabanata 7 at binigyan natin ito ng pamagat. Ang pagkapari ni Jesus. Ibig sabihin, ang kanyang opisina bilang pari, ang kanyang pagkapari. Ang pagkapari ni Jesus ay dinala tayo sa Panginoon sa walang hanggan. Para sa mga modernong tao, ang pagkapari ni Jesus ay walang ibig sabihin sa kanila, walang saysay sa kanila. Dahil ito ay patungkol sa pagkapari ni Kristo at sa kasalukuyan ang nais ng ang tao ay masyadong makasarili. Kaya nga bigyan natin ulit ito ng bagong pamagat. Kahit ano pa ang ating sitwasyon, pwede tayong lumapit sa Diyos. Sa mga Kristiyano, sa kapanahunan na yon, ay naharap sila sa isang matinding pag-uusig. Ngunit sinasabi sa kanila ni Pablo na pwede tayong lumapit sa Diyos. Lumapit sa Diyos, ibig sabihin na ang kanyang presensya ay sumasama sa atin. Pag sinabi natin na tayo lumalapit sa Diyos, ibig sabihin tayo ay nasa kanyang presensya. At pumasok doon sa tabing sa kabila, sa pinaka dakong banal-banalan, tayo ay pumapasok sa presensya ng Panginoon. At dito sa Kabanata 7, sinasabi na tayo ay lumalapit sa Panginoon. Kahit ano pang ating sitwasyon. Katulad ng mga Kristiyano sa kapanahonan yon na naharap sila sa matinding pag-uusig, ang kanilang sitwasyon ay napakahirap. Ang kanilang buhay, ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga pamilya maaring mamatay bago pa nila malaman. Kabanata 1 hanggang 6, sinasabi na kailangan natin magtiis at huwag nating takbuhan.
Kapag tinakbuhan natin ang lahat ng mga pagtitiis na ito at bumaling tayo sa mundo, mawawala natin ang ating eternity. Ngunit pag patuloy natin tayong nagtiis hanggang pagtagumpayan, tayo ay maluwalhati. At dito sa Kabanata 7, sinasabi kung paano ang kaluwalhati ang ito, katulad ng kaluwalhati ang natanggap ni Kristo. At upang tayo ay makakonekta sa Diyos. Kahit na sa matinding pag-uusig at matinding mga pasakit, pwede pa rin tayo makakonekta sa ating Diyos. Oo, totoo na harapin natin ang mga pagtitiis, ang makahirapan. Ngunit pwede tayong makakonekta sa Diyos at makapasok sa isang kapahingahan, ang kapahingahan ng Diyos. Ang pagkapari ni Jesus ay ginawang posible ito para sa atin. So sa atin, mga kapatiran sa kasalukuyan, ang pagkapari ni Jesus, sa ating kasalukuyang sitwasyon, pwede din tayong pumasok sa Diyos sa pamamagitan niya. Kahit ano pa ang mga nangyari, ang social movement, o gaano kaseryoso, kalala ang pandemya, ang Panginoon kaya niya tayong pangunahan, papasok sa kanyang presensya. Sa pamamagitan ng nagawa ni Jesus, pwede tayong lumapit sa Kanya at makakonekta sa Diyos sa madilim na panahon. Matatagpuan pa rin natin ang kapahingahan ng Diyos, ang Kanyang tulong sa panahon ng ating pangangailangan. Ito ang sinasabi sa atin ng Kabanata 7. Ang Kabanata 7 hanggang 8, sinasabi ng 4 na kabanata ang mga bagay na ito. Ngayon tayo ay nagbabasa sa Kabanata 7 at hinati ko ito sa 3 talata. Ang pagkapari ni Jesus ay mas malaki kaysa pagkapari ng mga Levita. So ang mga Levita ay ang pinili bilang maging pari. Ang ni Libay ang siyang pinili. Ngunit ang pagkapari ni Jesus ay mas mataas kaysa pagkakatawag na pari ni Levi. So, 3 key point. So, una, sa talutod 1 hanggang 3, ang pagkapari ni Jesus ay kahanay ng pagkapari ni Melchizedek. So, dito sa talutod 1 hanggang 3, si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos nang pabalik na si Abraham mula sa pagkapuksa sa mga hari. Sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Talutod 1. Talutod 2, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. At ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng katwiran, at dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nabanggit tungkol sa kanyang ama-ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya ay pari magpakailanman. Dito, si Melchizedek ay katulad ng anak ng Diyos. Bakit sinasabi ng manunulat dito? Dahil si Melchizedek ay napakataas, wala siyang ama o ina, wala siyang angkan, wala siyang pinagmulan, at wala siyang kamatayan. Bakit ganito ang pagkakasulat sa kanya? Dahil patuloy siya ditong tatalakayin ang patungkol sa kay Libay at sa buong Israel. So si Libay ay isang angkan na pinili upang maging pari. So si Libay ay katulad din ng kanyang mga kapatid na Israel.
ngunit siya ay pinili na maging pari. At dito, ang pagkapari ni Melchizedek ay katulad ni Jesus. Sila ay magkakatulad. Ngunit si Jesus ay pinili na maging pari katulad ng pagkapari ni Levi mula sa 12 ang tribo ng Israel upang maging pari. Dito sa talutod 4 hanggang 10 ay ang pangalawang point ng pangalawang talata. Ang pagkapari ni Melchizedek ay mas mataas kapag pagkapari ni Levi. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang 10 bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Dito sa talutod 4. Gaano ka dakila ang pagkapari ni Melchizedek na kahit na ang ating mga ninunong si Abraham ay pinagkaloob sa kanya ang 10 bahagi. Gaano siya kadakila? Kung gaano siya kadakila. Siya ay taong kapitagan at dakila. Ayon sa kautusan ng mga pari mula sa angkan ni Levi ay binigyan ng karapatang kunin ang 10 bahagi ng pag-aari ng mga Israelita na kanilang mga kapatid kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng 10 bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Talutod 5 hanggang 6. At dito sa talutod 7, nalalaman ng lahat na ang nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpala. Kahit na si Melchizedek, pinagpala niya si Abraham. Oo, totoo na si Melchizedek ay mas mataas kaysa kay Abraham. Ito ay patunay at hindi na mababali. At dito sa talutod 9, kahit masasabi na rin na maging si Levi ay tumanggap na 10 bahagi ay nagbigay rin ng 10 bahagi sa pamamagitan ni Abraham, sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salumbungin ni Melchizedek. So si Abraham ay nagbigay ng 10 kay Melchizedek. Ngunit sa panahong yun, si Levi ay nasa katawan pa rin ng kanyang ninunong si Abraham dahil si Levi ay mula sa lahi ni Abraham. So dito sinasabi ni Pablo na ang pagkapari ni Melchizedek ay mas mataas. Ang pagkapari ni Melchizedek ay mas mataas kaysa kay Abraham o kay Levi na darating sa susunod na panahon. At si Jesus ay naging pari ayon sa hanay ni Melchizedek magpakailanman. At siya ay ginawa katulad ng kanyang mga kapatid. Ginawa siyang katulad natin, ngunit mas mataas siya kay Levi, mas mataas siya kaysa sa atin. Ang kanyang pagkapari ni Levi ay hindi mas mataas kaysa kay Jesus. Kahit na si Levi ay nagbigay ng 10 bahagi kay Melchizedek sa pamamagitan ni Abraham. So ang pagkapari ni Jesus ay mas mataas kaysa pagkapari ni Levi. Ang pangalawang talata, talutod 11 hanggang 11. Sa kautusan na ibinigay ng Diyos, sa kung ano ang nagawa ni Jesus sa kanyang pagkapari, tayo ay lumalapit sa Diyos. Dito sa talutod 11, ang kautusan ay binigay ng Diyos sa mga Israelita kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga pari mula sa angkan ni Levi, hindi na sana kailangan pa ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron.
So kung ang pagiging ganap ay sa pamamagitan ng pagkapari mula sa angkan ni Libay, dito sa taludtod 11, hindi na sana kailangan pa ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek, na iba sa pagkapari ni Aaron. Ano ang nais ipahiwatid ni Pablo dito? Habang binabasa ko ang aklat ng Hebreo sa kasalukuyan, pagtanto ko na ang pag-asa ng pagiging ganap. So ano ang pag-asa dito? Anong ibig sabihin niya? Naintindihan natin ang kapahingahan ng Panginoon at naintindihan natin kung ano ang ibig sabihin na makonekta tayo sa Diyos. At naintindihan natin kung ano ang ibig sabihin na pumasok sa tabing sa pinakloob ng kabaan-baanan. Labing banal. So dito naintindihan din natin ang pagiging ganap. Ito ay isang verb, salitang pagkilos. At ibig sabihin dito ang pagkapari ay naganap. Ito ay naging kompleto. Ito ay naisagawa. Ang pagkapari, ang lahat ng kanyang mga gawa ay natapos or kanyang nagampanan. Ito ang ibig sabihin dito. Kung si Aaron at ang angkan ng pagkapari ay nakamtan nila ang pagiging ganap, bakit kailangan pa ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron? Kung nagampanan na nila o nagiging ganap na sila sa pamamagitan ng pari, sa pagkapari ni Aaron, bakit kailangan pa ng isang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek? Sa dito sa taludtod 12, kapag binago ang pagkapari, kailangan din baguhin ang kautusan. Ang ibig sabihin dito na ang pagkapari ni Libay ay hindi perpekto, kaya't kailangan baguhin. Ang pari na siyang hinirang ng tao, hindi kayang gampanan ang ninanais ng Diyos, ng mga gawaing ninanais ng Diyos. Hindi pa natin tinatalakay ang ibig sabihin ng pagiging ganap. Dahil siya hindi siya perpekto, hindi siya ganap. So, ngunit kailangan natin tanong, ano ang layunin ng Panginoon? Anong bagay na nagawa sa pamamagitan ng pagkaparing ito? Na tayo ay lumapit sa Diyos at pumasok sa tabing. Ang pagkapari ni Libay ay hindi niya kayang gawin ito. So kailangang merong isang tataas, merong isang pari na kailangang itaas. Dahil sa hindi kayang gampanan ng ang pagkapari ni Libay, kailangan may isang pari na dapat gumanap nito. So kailangan, dahil sa pagbabago ng pagkapari, kailangan din baguhin ang kautusan. So hindi natin naintindihan bakit kapag binago ang pagkapari, kailangan din baguhin ang kautusan. So papaliwanag ko ito sa inyo sa pamamagitan ng kung ano ang nakasulat sa original na text. Ang pagbabago ng kapag binago ang pagkapari, ang pagkapari dito ay binago dahil sa hindi niya kayang gampanan ang kanyang gawain. Dahil sa ito'y kailangan, dahil sa ito'y pangangailangan ng kailangan gawin. So meron ding dapat baguhin sa kautusan.
ang ating ang ating Panginoon, ang paring tinutukoy dito, kabilang siya sa ibang angkan at wala isa man sa angkan niya na ang naglingkod bilang pari. Alam ng lahat na siya'y mula sa angkan ni Huda at hindi binanggit ni Moses ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. So si Jesus ay hindi mula sa angkan ni Levi. Siya ay mula sa ibang tribo at ito ay ang tribo ni Huda. At sa angkang ito, hindi nagsalita si Moses ng patungkol sa pagiging pari. O hindi na binanggit ni Moses ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. Ang mga bagay na ito ay lalo pa naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pangpari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanman hindi matatapos at hindi dahil sa lahing pinagmulan niya ayon sa hiningi ng kautusan. Sapagkat ito ang sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga inalis ang anumang alintuntunan dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang sinumang naging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Taludtod 15 hanggang 19. So hindi natin talaga sigurado kung ano ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dito parang siya'y nagsasalita tungkol sa planetang hindi natin alam. Sa isang plano hindi natin alam. So, dito sa taludtod 16, kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng pagkapari mula sa angkan ni Levi, ang ibig sabihin na ang pagkapari mula sa angkan ni Levi hindi kayang gampanan ang pagkapari. Kaya nga nagkaroon ng pagbabago sa kautusan. So, hindi ito ayon sa kautusan ng laman, ngunit ito ay dahil ang kanyang pagkapari ay dahil sa kapangyarihan ng buhay kailanman hindi matatapos. Sapagkat ito ang sinabi ng kasulatan sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Dito sa taludtod 18, kaya nga inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Ito ay ang kautusan ng laman na ito ang kautusang sinabi dito sa taludtod 15. Ang pari na itinalaga ng kautusang ito ay hindi kayang gampanan ang pagkapari. Kaya nga kailangang may paring itatalaga ayon doon sa kapangyarihan ng buhay na magpakailanman na hindi natatapos. Dahil ang naunang alituntunin ay mahina at walang bisa. Anong ibig sabihin nito? Na ang kautosang yun, ang alituntunin yun ay mula sa laman at ito'y mahina. Ang alituntunin na mula sa laman ay walang lakas, wala itong kapangyarihan. Ito'y mahina at walang bisa. So, mahina at walang bisa. Hindi niya kayang gampanan o hindi niya kayang gawin. Kaya nga ito'y pinawalang bisa. So, hindi kayang gampanan na magiganap sa pamamagitan ng alituntunin at kautusan. Wala siyang ginawang ganap. At ganito din ang sinasabi ang pagiging ganap sa pamamagitan ng pagkapari ni
ni Libay. At dito sa Taludtod 18, sinasabi din na kung paano maging ganap. Ang pagiging ganap. So, ang pulpito ay ginawa dahil sa may layunin tayo. Kapag ginawa natin ang pulpitong ito na masyadong maliit, hindi natin nakikita. Kapag ginawa natin na ganito, ang pulpitong ito ay walang lakas, ito ay napakaliit. So kapag ito'y maliit, bakit ginawa itong maliit? So hindi ito kagamit-gamit. So pag gumawa tayo, hindi siya maliit, hindi din siya masyadong mataas, ito ay katamtaman. Ang ibig sabihin, ito'y nagawa ng may lakas at ito'y kagamit-gamit. So kapag ginawa mo ito na mas mataas o mas mababa, hindi ito nababagay sa kanyang gamit. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na kagamit-gamit. Ganito din ang sinasabi ni Pablo dito. Sapagkat walang sinumang ang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan. Ito ay pagdadala ng masigit na mabuting pag-asa. Higit na mabuting pag-asa ang tinanggap natin ngayon sapagkat sa pamamagitan nito ay nakakalapit tayo sa Diyos. So ito ay mabuting at bagong pag-asa. So sa original na text, sinasabi na mabuti at bagong pag-asa. So dito ay mabuti at bagong pag-asa. So dito ang mabuti at bagong pag-asa ay kinumpara doon sa walang bisa ang mahina. Ang naunang alituntunin, ang pagkapari ni Libay ay mahina at walang bisa. So ang alituntunin, ang kautusang ito ay hindi niya kayang gawing ganap. So nais nating magkaroon ng bagong pag-asa, ng mabuti at bagong pag-asa. So kumpara doon sa naunang alituntunin na ito'y mahina at walang bisa, ngayon ang natanggap nating pag-asa mula sa Panginoon ay itong mabuti at bagong pag-asa. Ano itong mabuting pag-asang ito? Sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit tayo sa Diyos. Ang alituntunin, ang kautusan ay mahina at walang bisa, hindi niya kayang gawing ganap tayo. Ngunit dito may ibinigay na pag-asa, ang mabuti at bagong pag-asang tinanggap natin. At sa pamamagitan ng pag-asa, ng mabuting pag-asang ito, tayo sa pamamagitan nito ay makakalapit tayo sa Diyos. So itong alituntunin na mula sa laman ay mahina at hindi niya kayang gawing ganap or perpekto. Ito'y walang kabuluhan, ito'y mahina at walang bisa. Ito ay sinasabi kung patungkol sa pagpapalapit sa Panginoon, ang naunang alituntunin ay mahina at walang bisa. Ang pagkapari ni Libay ay papasok sa pinakadakong banal at magbibigay siya ng alay para sa kanyang sarili at para sa kanyang sariling kasalanan, para sa kasalanan ng tao. So bawat taon siya ay papasok doon upang magbigay ng handog. Hindi niya pwedeng dalhin ang sinuman. Ngunit si Jesus ay namatay para sa atin at ang tabing ay nahati. Ibig sabihin, pwede na tayong dumiretso ng papasok. So dito ang naunang kautusan, ang naunang pagkapari ay mahina, hindi perpekto at hindi kayang gawing ganap. So hindi ito nababagay sa sa layunin kung ano talaga ang dapat
na pagkapari. Ang layunin ng pagkapari ay dalhin ang tao sa Diyos upang ang tao ay makakonekta sa Diyos at pumasok sa presensya ng Diyos, pumasok sa kanyang kapahingahan. Ngunit ang pagkapari ni Levita ay hindi nababagay sa layunin na ito. Kaya si Jesus ay dumating upang gawin at magiging ganap ang layunin na ito. Kaya itinaas si Jesus bilang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek ayon sa kapangyarihan ng buhay. So siya ay lumakad sa nanaayon sa pagkatao. Ngunit nagpasailalim siya sa Diyos, sa kanyang pagtitiis, nilakaran niya ang kanyang pagtitiis hanggang sa punto ng cross. So ito ang kanyang paghahandog upang tayo ay mailapit ng buong buo sa Diyos. Siya ay ang anak ng Diyos. Pinangungunahan niya tayo na maging ganap, maging perpekto sa harapan ng Diyos. Siya ang may akda ng kaligtasan. At nababagay lamang siya na tagadala ng ating kaligtasan. Ngayon bumalik ako sa kabanata 2 ng Hebreo. Siya lamang ang may kapangyarihang gawin ito. Ang pagkapari ni Levi, ang pagkapari ni Aaron ay hindi nila kayang gawin ito. Dahil sa nakaraang alituntunin ay hindi nila kayang gawin. Kaya nga kailangan natin si Jesus dahil sa kanyang nagawa, pwede tayong lumapit sa Diyos. At sa pamamagitan nito'y nakakalapit tayo, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagkapari ni Jesus, sa pagkapari kanyang ginawa, tayo ay nakakalapit sa Diyos. Kaya nga sa mga Kristiyano, sa panahon na yon, ano ang sinasabi ni Pablo sa kanila? Oo, ngayon naharap tayo sa matinding pag-uusig. Dapat tayong patuloy na lumakad sa makalangit na kapamaranan. Oo, maring ito ay ang daan ng pagtitiis, ngunit pwede tayong makakonekta sa Diyos. Kapag kumonekta tayo sa mundo, mawawala tayo sa Diyos, mawawala ang ating buhay. Ngunit kung magkonekta tayo sa Diyos, pwede tayong makakatanggap ng tulong at habag dahil alam ng Panginoon kung anong ating pangailangan. Dahil ang ebanghelyo na ibinahagi ni Jesus, ito ay matalim katulad ng dalawang talim na sandata, na espada. Ang lahat ng nasa loob ko, alam niya at naramdaman niya ang ating naramdaman, nalakaran niya at naranasan niya ang ating naranasan at pwede niya tayong tulungan. Ngayon tayo'y nakikibaka. May mga struggle tayo, ngunit kaya tayong tulungan ni Jesus. At pangunahan tayo na lumapit sa Diyos at maikonekta sa Diyos. Oo, may hatak sa mundo. Ngunit habang tayo nakakonekta sa Diyos, mapagtagumpayan natin ang mundo. At hindi tayo mawawalan ng lakas dahil sa mga pag-uusig at mga pagtitiis. At sa Panginoon, nakakonekta tayo sa Diyos at pumapasok tayo sa kanyang kapahingahan. Makakatanggap ka ng lakas, makakatanggap ka ng pag-asa. Kaya mong lampasan. Kahit na tayo ay nasa mundo, pwede nating pagtagumpayan ang mundo. At dito sa pangatlong talata, talutod 20 hanggang 28, ang pagkapari ni Jesus ay ginawang posible upang tayo ay makalapit sa Diyos. Ang susi dito ay patungkol sa kawalang hanggan. Sa
sa nakaraang talata, sinasabi na upang tayo ay makalapit sa Diyos, di ba? At dito sa talutod 28, may mga kahinaan ng pinakapunong pari na pinili ayon sa kautusan, ngunit ang dakilang pinakapunong pari na pinili ayon sa panunumpa ay ang anak at ginawang ganap magpakailanman, at ang pangako ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. So ang dakilang pinakapunong pinili ayon sa panunumpa ay ang anak. At ang sinasabi dito na ginawang ganap ay isang verb. Ang pagiging ganap. Ganon din sa talutod 11. Ang sinasabi na patungkol sa pagiging ganap. So ito'y sa panunumpa ay ang anak na ginawang ganap magpakailanman. Siya ang naging dakilang pinakapunong pari. So ito'y kompleto, ito'y perpekto, ito'y ganap. So ang sa lumang kautusan, ang tinalaga nilang pari ay may mga kahinaan. Ang mga pinakapunong pari ay may mga kahinaan, kaya nga ipinadala si Jesus, ang anak ng Diyos, upang tayo makalapit sa Diyos. Ito ang sinasabi ng naunang mga talutod. At dito sa talutod 28, upang tayo mabuhay at makalapit sa Panginoon magpakailanman. Ang inihandog ni Jesus ay magpakailanman. Sa talutod 27, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw, una para sa sarili nilang kasalanan, pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus, at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. So dito ginawa tayong ganap. Ang pinakapunong pari na kailangan niyang mag-alay ng handog araw-araw, una para sa kanyang sarili, pagkatapos sa kasalanan ng mga tao. Ngunit minsan lang naghandog si Jesus, at ito'y magpakailanman. Ginawa niya ito para sa lahat. So minsan lamang inandog ni Jesus ang kanyang sarili, upang tayo'y sa pagpagitan nito'y makalapit tayo sa Diyos sa walang hanggan. Ngunit ang dating pinakapunong pari ay kailangan mag-alay ng handog araw-araw. Ang dating pinakapunong pari ay mag-aalay ng handog araw-araw. Hindi niya kayang dalhin tayo sa harapan ng Panginoon. Ngunit si Jesus, minsan lamang naghandog, at magpakailanman pinangunahan tayo, dinala tayo sa Diyos. Dahil siya'y nabubuhay magpakailanman, siya'y nananalangin para sa atin. Dito sa talutod 22, dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Mabuting tipan, mabuting pag-asa, mabuting tipan. Si Jesus ay ang mas malakas na pangako. Siya ay ang katiyakan ng mas mabuting tipan.
Si Jesus ang siyang nag-alay ng kanyang sarili at ngayon ay nakaupo sa trono ng Diyos at ngayon ay nananalangin para sa atin. So siya ang katiyakan, siya ang tiyak na pangako. Ngunit ang pagkapari ni Aaron ay mahina at hindi kaya. So ang pagkapari ni Jesus ay ayon sa pagkapari ni Melchizedek at ang kanyang pagkapari ay matibay at tiyak. Ang kanyang ang pagkapari ay hindi lamang minsan kundi magpakailanman at siya'y nabubuhay at nananalangin para sa atin upang tayo hanggang sa walang hanggan ay makalapit sa Panginoon. Kaya siya'y malakas, siya'y naaayon doon sa layunin ng pagkapari. Ngunit ang pagkapari ni Levi ay hindi kayang gampanan ang layunin ng Panginoon, ngunit ang ginawa ni Jesus ay nababagay, ay ganap at ito'y magpakailanman. Mga kapatid, anong sitwasyon man meron tayo, maaring ito'y ang kadiliman na nangyayari sa paligid natin or ang pagtaas ng pandemya. O maaaring sabihin natin na merong transmission dito dahil sa nagkaroon ng infection sa ating parehas na unit na block ng building. Ngunit naniniwala pa rin tayo na ang Panginoon ay protektahan tayo at si Jesus ay nabubuhay magkakailman upang manalangin para sa atin. Sinusunod natin ang kautusan, alitutunin ng gobyerno, ngunit naniniwala tayo na si Jesus ay ang ating kapayapaan at ang ating protection. Sa kasalukuyan, ang ating physical services ay na-suspend, kagaya ng hinihingi ng gobyerno na itigil ang lahat ng mga on-site services ng mga simbahan. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo nung marinig natin ito. Ang lahat ay ng bagay ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya sinabi na ng Panginoon ahead of time kay Pastor Joshua, kaya meron tayong kapayapaan, hindi tayo nagpapanik. Kaya nga araw-araw tayo ay nabubuhay sa kapayapaan kahit nga ang bawat araw ay mahirap, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Si Jesus ang siyang nananalangin para sa atin, siya ang ating katiyakan, siya ang ating pangako, at pinangunahan niya tayo na lumapit sa Diyos at makakonekta sa Diyos. Ang kapayapaang ito ay magpakailanman. Amen. At palain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong gumawa ng mabuti, mga kapatid. Ano man ang kahirapang ating hinaharap, ang kadilimang hinaharap natin, ang Panginoon ay nagliligtas sa atin sa taong 2022. Amen. At dito tayo nagtatapos sa mensahe.